Alright mga kapatid, mula rito sa Net25, no, fallout. PH o Philippines, apektado daw ng nuclear war ng China at US. Naku po. No, nagbigay pangamba pangamba ang Russia matapos nitong balaan ang West o ang kanluran sa isang posibleng nuclear war. Kasama na rin sa mga isipin ng mga eksperto gaya ni Elizabeth Su o Sa, isang research associate mula sa German Institute for Foreign and Security Affairs, ang posibleng pagdamay sa Pilipinas kapag humantong rin sa malalang alitan ang tensyon sa pagitan ng US at China. Naku po, ito yung ating pinapangambahan mga tol. Malala kapag nagkaroon talaga ng nuclear war mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino kasi dapat may pakialam tayo sa ganito. Lagi nga nating sinasabi, hindi ito usapang politika mga tol. Walang kinalaman ng politika rito. Ito'y usapan bilang lahi natin, no? Dapat bawat isa sa atin may pakialam dahil bansa natin 'to, mga tol, mundo 'to eh. 'Di ba? Walang kinalaman kung anong kulay ng politika mo. Lahat tayo damay pag nangyari tong mga ganito, 'di ba? Wag na natin patagalin 'to mga tol. Panoorin na natin 'to. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at ng West, isang analyst ang nagbabala sa isang posibleng nuclear conflict na maaari ring makaapekto sa Pilipinas. Well, ito ay sinasabi ng isang analyst, mga tol. Pero eksperto kasi to. No? Ina-analyze niya at nakikita niya kung ano yung mga posibleng mangyari na pwede maging dulot ng mga nangyayari ngayon, mga tol. Di ba? Patuloy ang paglaki ng alitan ng Estados Unidos at ng China sa rehiyon ng Asia-Pacific. Habang pinapalawak ng Beijing ang impluwensya nito sa rehiyon, sinusubukan naman ng Washington na pigilan ang mga planong ito gaya ng pagtatangkang paglusob sa Taiwan. Ayon kay Elizabeth Sa, isang research associate sa German Institute for Foreign and Security Affairs, kahit hindi maging direktang target ang Manila, nanganganib pa rin ito dahil magkapit-bahay lamang ang Pilipinas at Taiwan. Dagdag pa rito ang mga issue sa West Philippine Sea na nagpapalala ng tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng China. Diba? Ito, balikan natin mga tol. Tingnan natin Merong 12,152 warheads daw in the world. No, nangunguna diyan yung Russia at US. Ito sa Russia, meron silang 5,890 na, almost 6,000, 'di ba? Tapos sa US naman 5,224 mga tol. 'Di ba? Tapos sa China, France, UK, Pakistan, India, Israel. Kahit nga hindi na nila gamitin 'to kahit di na nga makisali to, China, France, UK, Pakistan, India, Israel, North Korea. Kahit hindi na nga 'to mga tol, dito pa lang sa Russia at US Pag pinakawalan tong ano na 'to, etong bilang na yan, higit 10,000 o 11,000 na mga nuclear, mga tol. Wasak ang daigdig niya, mga tol. Grabe mangyayari dyan, mga tol. Kung napanood na ninyo yung pelikula dati na na The 100s dati sa Netflix, mga tol. Ewan ko kung napanood nyo na yun Yung napanood nyo na yun. Diba? Yung AI, pinakawalan lahat ng nuclear sa buong mundo. Anong nangyari? Sabog. Ganon ang mangyayari, mga tol. Ganon ang posibilidad niyan. Pitbahay lamang ang Pilipinas at Taiwan. Dagdag pa rito ang mga issue sa West Philippine Sea na nagpapalala ng tensyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at ng China. Ngunit hindi lamang sa rehiyon ng Asia-Pacific pinag-uusapan ang mga posibleng sigalot na ito. Kaya't silipin natin ang mundo ng mga world powers gaya ng US, Russia at China at tuklasin kung paano maaaring maganap ang isang nuclear war sa pagitan nila. Ang nuclear weapon ay isang device na dinisenyo upang maglabas ng enerhiya sa pamamagitan ng isang malakas na pagsabog bilang resulta ng nuclear fission o fusion. Ang napakalakas na pagsabog na ito ay nag-iiwan ng radioactive debris sa atmosfera na kalaunan ay bumabagsak bilang radioactive fallout. Ayon sa International Campaign to Abolish Nuclear Weapons o ICAN, tinatansyang may 12,512 nuclear warheads sa buong mundo taong 2023. Yung nangyari dati, mga tol, yung una't huling beses na ginamit to sa actual na labanan is yung sa Japan, 'di ba? Sa Nagasaki saka sa Hiroshima. 'Di ba? Malakas na yun, mga tol, lalaki ng naging impact nun sa Japan. Kaya sila sumuko, 'di ba? Pero kung ikukumpara mo yung pinasabog na yun dati ng US sa Hiroshima saka sa Nagasaki, ikumpara mo sa lakas ngayon, wala yun, mga tol.
'Di ba? Talagang kung ngayon gagamitin, sobrang mabubura talaga sa mapa, sangkatauhan mga tol. Grabe, napakatindi nun. Nangunguna ang Russia sa listahan na may halos 6,000 warheads, kasunod ang Estados Unidos na may mahigit na 5,000. Mas mababa naman ang bilang sa mga bansang tulad ng China na may 410, France na may 290 at United Kingdom na may 225. Bagamat malaki ang ibinaba nito mula humigit kumulang 70,000 nuclear warheads noong Cold War, mas makapangyarihan naman ang mga modernong armas ngayon. Yeah, tama. Maliban sa mga nuclear-armed states, may mga bansa rin na nagtataglay ng mga sandatang nuklear sa kanilang mga teritoryo. Kasama rito ang Italy, Turkey, Belgium, Germany, Netherlands at Belarus. Yan, hawak ng US yan. Habang may kalamangan ng Russia at Estados Unidos, inaasahan namang tataas ang nuclear arsenal ng China sa mga susunod na dekada. Sa pa yun. Talakayin natin ang epekto ng isang modernong nuclear warhead mula sa arsenal ng China. Halimbawa, sa pagsabog ng isang missile sa Seoul, South Korea, maaaring magdulot ito ng milyon-milyong pagkasawi at pagkasugat. Hindi pa kasama rito ang posibleng mga fatalities sa nuclear fallout o radiation na nananatili sa lugar. Yan. Alam mo mga tol, ito lang kung sakasakaling mangyayari yan, di ba? Pinaka-the best niyan mga tol, nasa gitna ka mismo. Nasa gitna ka mismo kasi isang kisap mata lang yan, isang iglap lang yan. No? Sa isang kisap mata mo lang mga tol, tapos lahat. Di mo na mararamdaman yung tapos na problema mo. Kaysa yung maaapektuhan ka ng radiation, yung mga fallout na sinasabi mga tol, magdudusa ka pa niyan. Kung ano-ano sakit pa mararamdaman mo, maghihirap pa damdamin mo, magugutom ka pa, makikita mo mga kamag-anak mo, mga pamilya mo, nahihirapan din ang sakit sa damdamin nun mga tol. Kaya mangyayari yung pinaka-the best talaga niya, nasa gitna ka eh. Kasi pag tama ng pagsabog niyan, talagang isang ganun lang mga tol, burado ka na sa mundo, tapos na problema mo. Ganun lang. Hindi mo nadadanasin pa yung mga maiiwang survivor. Hindi mo nadadanasin yun. At higit pa ito ang pinakamalakas na warhead ng mga bansang may mga nuclear weapons. Sa kabilang banda, gaano nga ba kalaki ang posibilidad na magkaroon ng nuclear conflict sa pagitan ng China at ng Estados Unidos? Bukod sa tumataas na tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard noong 2023, 4 na bagong EDCA sites ang inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maglagay ng mga sundalo sa US sa bansa. Nagresulta ito sa paglala ng tensyon mula sa China na nagbabala ang mga bagong military bases ay isang hakbang lamang ang layo mula sa Taiwan. Ayon kay Elizabeth Sa, maaaring maapektuhan ng Pilipinas kahit hindi ito direktang target ng Beijing. Binigyan din niya na hindi man naging pangunahing target ang bansa, delikado ang lagay ng Pilipinas lalo na kung magdesisyon ang Maynila na mag-imbak o magpasok ng nuclear weapons para sa Estados Unidos. Hindi ito malayong mangyari lalo na't patuloy na pinalalawak ng US ang presensya nito sa bansa bilang bahagi ng estratehiyang mabantayan ang mga aktibidad ng militar ng China. Ayon kay Sa, may 2 posibleng eksena na maaaring magdala ng nuclear conflict sa pagitan ng Beijing at ng Washington. Ang una ay ang posibleng banta ng militar ng US at Chinese submarine force sa paligid ng Hainan Island na may kakayahang maglunsad ng nuclear missiles. Ang pangalawa naman ay kung sakaling lusubin na ng China ang Taiwan na magre-resulta sa direktang labanan sa pagitan ng Washington at Beijing. Bagamat hindi napakataas ng probabilidad na mangyari ang alinman sa mga ito, maaaring seryoso ang magiging resulta kung hindi mapipigilan ng mga bansang maaaring maapektuhan gaya na nga ng Pilipinas. Tama. Hindi lamang ang Asia-Pacific ang apektado sa ganitong mga issue, kundi maging ang mga bansang gaya ng Ukraine, Israel at mga bansang nasa pagitan ng mga nuclear-armed states tulad ng mga miyembro ng NATO. Kamakailan ay nagbabala ang Moscow sa West na posibleng magsimula ang isang nuclear war kung pahihintulutan ng mga ito ang Ukraine na gumamit ng Western weapons upang umatake sa loob ng Russia. Grabe, no? Binigyan din pa nga ng Kremlin na bibilang lamang ang intercontinental ballistic missile nila na mahigit 3 minuto para bumagsak sa Strasbourg kung saan nagpupulong ang European Parliament. Samantala, maaari namang lumalari ng kalagayan ng Gaza war sa Middle East, lalo na kapag lumakas ang tensyon sa pagitan ng nuclear-armed state na Israel at ng Iran na pinaghihinalaang may posibleng nuclear deal katapat ng Russia.
Kamakailang nagpasabog ang Israel ng libu-libong mga pager sa Lebanon na nagresulta sa pagkasawi at dose-dosena at libu-libong sugatan. Ang North Korea naman sa pamumuno ni Kim Jong-un ay patuloy ring nagdaragdag ng bilang ng kanilang nuclear weapons. Sapayan. Isang maling hakbang lamang mula sa alinmang bansa rito ang kinakailangan upang maging mitya ng isang nuclear war na magdudulot ng pagkawasak sa iba't ibang bansa, pati na sarili nila. Totoo yan mga tol eh. Isa lang talaga, isa lang. No? Halimbawa, isa lang ang magpakawala. Diba? Siyempre, gaganti yun mga tol. Tas gantihan yan. Palitan na yan, gantihan. Tas damay-damay na mga tol. Diba? Halimbawa, ubusin ni Kim Jong-un yung 30. Kasi 30 lang yung nuclear warheads niya mga tol. Kahit ubusin niya yun. Tapos talaga mga tol, mabubura talaga sa mapang daigdig. Mabubura sa ating sa ating solar system ang daigdig. Grabe. So talaga makikita mo hindi nagsisinungaling ang Bible mga tol. Nagsasabi ng katotohanan. Ito na nga yung mga panahon na tulad nga na nakalagay sa propesiya na bago bumalik o bago ang ikalawang pagparito ng Panginoong Jesus, diba? Titindig ang bansa laban sa bansa. Doon nangyari na yan nung WW1 at WW2. Pero hindi natin alam mga tol kung meron 3. Diba? Kasi nakikita natin ngayon kung ano nangyayari mga kapatid, diba? Maraming mga bansa ngayon na naglalabanan at hindi pa tumitigil. At pag nangyari yung tinatawag na nuclear warheads, nuclear war mga tol, talagang ay sobra anong mangyayari sa daigdig natin. Milyon-milyon, baka nga bilyon-bilyon pang posibleng masawi bunsod nito habang nasa gitna ang Pilipinas ng isang sigalot na wag naman sana maaaring maging dahilan ng katapusan ng bansa. Di lang ng bansa, ang mundo. Diba? Di lang ng bansa, ng buong mundo na. Sa Maynila mga tol, eto na yung 5,203,420. Tapos estimated injury 7,165,630. Grabe. Sana nga wag mangyari mga tol. Pero tulad ng sinasabi natin lagi, mga kapatid, kung naniniwala ka sa Bible, may mga nakasulat sa Bible na matinding kaguluhan, mga digmaan, iba't ibang mga bansa, di ba? Yung mga lindol, mga kalamidad, nakikita nating lahat yan . Ito yung mga palatandaan ng malapit na ang kawakasan, mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.